Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagdating niya sa place ni Blake, napansin niyang nakabukas ng kaunti ang pinto nito. Nakalimutan sigurong isarado nito. Bubuksan na sana niya ang pinto para pumasok nang marinig niya ang pamilyar na tinig ng babae sa loob. Blake, hanggang kailan mo ba ako titiisin? I know I made a big mistake. Pinagsisisihan ko na yon. Anong gusto mong gawin ko para patunayan sa'yo na nagsisisi na ako sa mga nagawa ko noon? Pagsusumamo nito, I realize na mas mahal kita kaysa kay Ron, pero it's too late. Natukso lang ako na patulan siya, and I'm sorry I choose career over you. But I'm willing to give up everything now para bumalik ka lang sa akin. Look, Cindy, madami nang nangyari sa nakalipas na taon. Nagbabago na ang feelings natin at priority natin sa buhay. I'm sorry kung ano man ang nararamdaman ko para sa'yo noon. Wala na. Matagal na kitang pinatawad. You're lying, Blake. Iyak ng babae. I am your first love and we even get engaged. Hindi madaling kalimutan yun tulad ng sinasabi mo. Sinubukan niyang akitin si Blake, ngunit pinigilan siya nito. Huwag mong gawin to sa sarili mo, please. Mahal na mahal ko ang girlfriend ko, kaya hindi ko maibabalik ang nararamdaman ko para sa'yo. Anong nakita mo sa mahirap na babaeng yun? At mukhang war freak, ha? Anito sa binata. I don't think Tita Veronica will like her. Anito sa kanya. Wala akong pakialam kung hindi siya magustuhan ni Cindy. You will realize din na hindi siya ang babaeng nararapat sa iyo. Trust me. Anito sa kanya. Mula sa pinto, nanggigigil siya sa babaeng ito. Buti nga sa kanya. Ni-reject siya ni Blake. You may leave now. She's coming soon. Ani Blake dito. Ayaw ko madatnan ka pa niya dito. Anang binata. Biglang tumalim ang mukha ni Cindy. How ridiculous and pathetic. Anito. She even slammed the door sa inis nito. Nakapagtago siya sa mayabong na halaman na malapit sa pinto para hindi siya nito makita. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Mahal din siya ng binata at pinili siya nito over that Cindy na napakasama ng ugali. Para siyang nananaginip sa narinig niya mula sa binata. She's over the moon na may feelings din si Blake sa kanya. After few minutes, kumatok siya sa pinto. Pinagbuksan siya ni Blake. He kissed her pagkapasok niya ng kondo nito. Pinaupo siya nito sa sala. Pinaganda siya ng maiinom. Pagbalik nito, may bitbit na itong cake at pineapple juice. Naupo ito sa tabi niya. Ara, I have a bit of confession to you. And please, it will just between us. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Ano yun? Aniya. I know all along na ikaw ang girlfriend ni Tito Marco. Kitang-kita ko kung gaano ka niya kamahal at sobrang close kayo. Kaya nag-assume ako na ikaw ang girlfriend niya. Gusto ko lang siyang protektahan lalo na sa sinabi niya na gusto ko niyang magpakasal ng biglaan. Which is not like him. I'm sorry for being rude and rough as I thought you're the social climber and user. Pag-amin nito sa dalaga. Kasi laging ikaw ang binibida at kinukwento niya sa akin. So akala ko ikaw yung girlfriend niya. And what do you expect me to think? Especially sa agwat ng edad ninyo na pwede mo na siyang maging tatay. Humihingi ako ng paumanhin na tumalon ako sa konklusyon ng walang katotohanan. At para sa malamig at malupit na pagtrato ko sa iyo. You should be sorry because I don't deserve it. Malakas na loob na sinabi niya dito. I am and I feel bad when I learn the truth. Nakayukong sabi nito sa kanya. Alam niyang sincere ang binata sa paghingi nito ng sorry and he mean it. Makikita sa mukha nito na nagsisisi siya sa nagawa dahil sa maling akala.
Tell me, paano ba ako makakabawi sa'yo? Nito sa kanya. Just serious and kiss me. Anang isip niya. Pero hindi niya namalaya na nasabi na pala niya iyon. My pleasure. Nito sa kanya. They kiss on the sofa at pakiramdam niya, napaka-special ng moment na yon. Kontento na siya sa halik at yakap nito. Umaasam din siya na sabihin sa kanya ng lalaki. Ang sinabi nito kay Cindy kung gaano siya nito kamahal. Pero maghihintay siya sa oras na yun. They spend the whole night together in this place, kissing and hugging habang nanonood ng series sa Netflix. He ordered food for dinner. Mas komportable siya dito dahil slowly nag-open up na ito sa kanya. The more they spend time together, lalong lumalalim ang nararamdaman niya para dito at nakikilala niya ang other side nito. Pagbalik niya ng gym, nag-overtime siya para makabawi sa mga kliyente niya. Blake messaged him na hindi ito mag-gym pero susunduin siya bukas to eat out. Napakasaya ng araw niya at ganado siya magtrabaho the whole day. Nang pumasok siya ng PT office, nadatan niya si Aubrey na abala sa harapan ng computer at tumigil lang ito nang pumasok siya. Congrats, Aubrey! Napakasaya ko para sa inyo ni Sir Marco. You deserve to be happy. Sabay yakap dito. Thank you, Ara. Napakasaya ko at akala ko nananaginip lang ako. Nito. Akala ko tatanda na akong dalaga at mag-isa sa buhay. Pero binigay sa akin ng Panginoon si Marco sa tamang panahon. We're meant to be. Dahil we're on the same boat. Ayaw na namin patagalin pa kaya this year na namin plano na magpakasal. Nitong puno ng ningning ang mga mata. Sobrang saya ko para sa iyo, Aubrey. Dahil sa lahat ng kasawian mo sa pag-ibig, may nilaan sikat para sa iyo. Thank you, Kiara. Ikaw ang maid of honor ko, ha? Ngayon pa lang ini-inform na kita. Isang karangalan na maging maid of honor, niya dito. Pero maiba ako, Ara. Napakagwapo ng pamangkin ni Marco, diba? Sabi niya sa akin, single yon. What do you think of him? Napansin ko nung Sabado mukhang na love at first sight sa'yo, ha? Panay ang sulyap niya. Tujo nito sa kanya. Medyo na off guard siya sa sinabi nito. Really? Di ko napansin na nakatingin siya sa akin. Oo, ang gwapo nga niya. Kalmanting sagot niya. Hindi pa siya handang sabihin kung anong meron sila ng binata. Bagay kayo, Ara. Ang gaganda at gwapo na magiging anak niyo, sigurado yun. Akala ko nga, hindi niya ako magugustuhan dahil overprotective daw ito kay Marco. Lalo na't parang ama-amahan ang turing nito dito. Kaya I'm relieved nang makita ko siya na agad na magaan ang loob ko sa kanya. Tulad sa'yo, iniba na lang niya ang usapan. Dahil she's uncomfortable lalo na't may ugnayan sila ng binata at wala siyang sinasabi sa kaibigan. Ngayon niya lang napagnilay-nilaya na halos mahigit po ang araw niya ay nasa trabaho. Wala siyang halos oras sa sarili at pamilya. Magkaka-oras lang siya kung magli-leave or day off siya. Parang kayod kalabaw siya. Hindi naman din ganun kalaki ang sahod niya at nagkakakulangan pa nga. Nag-iisip siya na mapapagkakitaan sa halagang natira sa ibinayad sa kanya ni Blake. Walang kasigurudahan ang trabaho niya at halos ang buong araw niya nasa work para lang makahanap ng bagong kliyente para ma-meet ang monthly sales target. Nag-uumpisa siya ng alas 6 ng umaga at halos alas 10 na ng gabi. Lalo na't pag naghahabol siya sa kota. Na-realize niya na sa loob ng 3 taon, ganun lang ang ginagawa niya. Gusto niyang sumugal at subukang magtayo ng maliit na negosyo para sa pamilya. At pala tumigil na rin ang ina sa pamamasukan bilang kasambahay. Ipaplano niya ito ng maigi bago siya mag-resign sa pinagtatrabahuhan niya. Sabado iyon, naka-day off siya. Naisipan niyang dalhan ng paborito niyang special Spanish bread si Blake dahil may sumobra sa allowance niya. Lalabas daw sila nito at magbi-beach kaya nagbaon siya ng damit na susuotin niya. Nagsuot siya ng maxi dress at suot niya nag-iisang side bag niya na regalo pa sa kanya ni Aubrey nung birthday niya at sandals na nabili niya sa ukay-ukay. Mas maaga niyang pinuntahan ng binata para sorpresahin ito. Nakita niya si Sir Marco sa cafe at mukhang seryoso ang usapan nito at ni Blake.
Nakatalikod ang mga ito kaya hindi niya nakikita ang mga ito. Pupuntahan niya ang mga ito para i-congratulate si Sir Marco. Magdadahilan na lang siya na napadaan siya at nakita niya ang mga ito. Napatigil siya sa paglapit nang marinig ang usapan ng dalawa. Iho, anong tingin mo sa kanya? Bakit mo natanong, Tito? I'm just curious dahil sa mga sulyap mo sa kanya and lately lagi mo siyang kinakasama. Meron ka bang feelings para sa kanya? I know I always tease you with her at hanggang ngayon wala ka pang nobya. Hindi mo matatago yun sa akin, Iho, na may nararamdaman ka sa kanya. At ego mo lang ang dahilan kaya ayaw mong aminin. Anito sa binata. Mali yata ang impresyon mo, Tito. Of course not. And besides, she's nothing to me. Hindi ko ibababa ang pagkatao ko sa ganong klaseng babae. She's a user and most of all, a flirt. Paano ko pagkakatiwalaan pa ang ganong babae? Seryosong sabi nito. Okay, mali yata ako, Iho. Nagkamali yata ako. Don't worry too much, Tito. Focus ka na lang sa wedding preparations mo. Parang itinulo sa kinatatayuan si Kiara. Sinampal siya ng katotohanan na kailanman hindi siya magugustuhan ni Blake at isa lamang siyang bayarang babae para dito. Lahat ng pinapakita nito sa kanya, wala lang yun dito. Wala naman itong inamin sa kanya. Pumunta siya ng comfort room at doon tahimik na umiyak. Ayaw siyang makita ng lalaki sa ganong itsura kaya naghilamos siya at nang mabawasan ang pamamaga ng mata, lumabas na siya. Nasalubong niya ang matandang guard na laging sumasalubong sa kanya at binigay dito ang dalang Spanish bread para sa binata. Napakasaya ng guard sa ibinigay niya at kahit papaano, nagalak siya dahil napasaya niya ang mabait at matandang guard. Kailangan niyang gawin ang serbisyo dito, kahit ang sakit sa puso niya na marinig mismo sa bibig nito na wala ito ni konting pagtingin sa kanya. Siya lang ang tangang umaasa at hinahayaan ang sariling mahulog sa ilusyon niya. Masyado siyang ilusyonada na magugustuhan siya ng binata dahil sa pagkakaloob niya ng sarili dito na may kabayaran. Hinintay niya na lang ng binata sa may gilid ng pinto. May upuan naman na bench doon. Malayo pa lang tanaw na niyang binata na nagwi-wave pa ito sa kanya. Nang lumapit ito, hinalikan siya nito sa labi at hindi na iyon ginantihan tulad ng dati. Let's go inside, Ara. Anito pagbukas ng pinto. I'll just prepare your snack. Anito sa kanya. Okay na ako. Kagagaling ko lang sa merienda. Salamat na lang. Aniya rito. She's trying to control herself. Paglabas ng binata, nakabihis na ito. Hindi niya ito masyadong pinagmasdan. Nang maipasok na ang gamit nila sa booth, ay nagsalita ito. May problema ka ba, Ara? Mukhang wala ka ata sa mood, sabi nito sa kanya. Okay lang ako, medyo pagod lang. Pagdadahilan niya. Just sleep in the car. Ire-recline ko ang upuan mo para makapag-nap ka habang papunta tayo sa Bataan. Thanks, aniya dito. At pinikit ang mga mata. Nakapikit ang mga mata niya pero marami siyang iniisip at ayaw niya magpakita ng kahinaan dito. Makalipas ang 2 oras, huminto sila sa may tabi ng dagat. Tinulungan niya ang binata sa pagsiset up ng picnic mat at bench sa ilalim ng puno. May mangilan-ngilan na turista na naroroon at naglulunoy na sa dagat. Let's have lunch first before we go swimming, masayang sabi nito sa kanya. Okay. Maikling sagot niya sa binata. Are you sick, Ara? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. I'm okay, don't mind me. Ani niya dito. Kanina ka pa kasi tahimik. Kala ko may dinaramdam ka. Okay lang ako. Ani niya dito. Hinalikan niya ito at niyakap na mahigpit. Masarap ang daladalang pagkain nito pero parang walang lasang pumapasok lang yun sa bibig niya. Tamilmil siyang kumain. Pwede na ba tayo mag-swimming, Blake? Sure, anito sa kanya. Let me apply sunscreen first. Anito na pinadapa siya nito at bawat dantay ng kamay nito sa katawan niya, nagpapainit talaga. Isa lang siyang object sa binata. Pagkatapos gamitin, wala na. She's trying to act as if nothing happened pero mahirap sa bawat dantay nito ng katawan ay bibigay siya. She knows from the start na meron silang time frame. And she needs to remember that. Sa araw na yon, hiniling ni Blake na lumabas kasama siya.
mag-out of the country, for business with business partner, at medyo magtatagal daw ito. Sa nakalipas na 3 linggo, hindi siya tinawagan o minessage man lang ni Blake. Nagpahapyaw siya na tanungin si Sir Marco. Kasama pala nito ang ex-fiancé nito dahil business partner daw nito ang mga magulang nito. Nasaktan siya sa kaalamang kaya hindi man lang ito nagme-message sa kanya dahil kasama nito ang ex-fiancé na si Cindy. Alam naman niyang wala lang siya dito, bayaran lang siya nito. She should not expect anything from him. Compatible lang sila sa sex, wala nang iba. Masyado lang siyang umasa na may chance na magustuhan siya nito dahil sa pinakikita nito sa kanya. Maybe that's already a sign na tumigil na siya sa kahibangan niya. Magre-resign na siya sa trabaho. Tatapusin na lang niya ang linggong yon. Nakapagpaalam na siya sa mga kliyente niya at na-transfer na niya ang mga PT session ng mga ito sa ibang kasamahan niyang personal trainer. Nilapitan siya ni Mike habang inaayos ang gamit sa locker na iuuwi na niya sa bahay. Siguro naman papayag ka ng lumabas niya. Kahit friendly date lang, hirit nito sa kanya. Promise hindi kita kukulitin after nito. Sa'yo lang ako nabokya ng bongga Anito sa kanya. Pero to be honest, parang nakarma ako sa mga ginawa ko. Dahil ang pinakagusto kong ligawan, umaayaw sa akin. May umaayaw din pala sa charm ko, biro nito. I deserve it dahil marami ako nasaktan na babae. Napangiti siya dito. At least na-realize mo na kung gaano kasakit sa mga babae ang mapaglaruan. Aniya dito. Alam ko kaya nakarma ako. Anito sa kanya. After work treat kita ng dinner. Pa-farewell dinner ko na din sa'yo. Anito sa kanya. I mean it. Seryosong sabi nito. Okay, para hindi mo na ako kulitin. Aniya dito. Kumain sila sa isang international buffet restaurant. Hindi kalayuan sa gym sa pinagtatrabahuhan nila. Napaka-kenkoy ni Mike. Siguro kaya maraming babae na huhumaling dito dahil sa sense of humor nito. At gwapo din naman ito pero hindi ito kasing gwapo ni Blake na tipo niya. Bigla niyang naalala ang binata na gusto na niyang kalimutan kahit saglit lang. Pero laging ito ang naiisip niya. Marahil pagkatapos ng time frame na gusto nito, kailangan na niyang mag-move on dahil kailanman hindi niya ito maaabot. Hey, Kiara, okay ka lang ba? Para ka natulala dyan, ani Mike. Okay lang ako. Bigla lang ako may naalala, aniya dito. Yung boyfriend mo, anito sa kanya. Tumahimik lang siya dahil what they have is private. After ng dinner, nagyaya ito sa isang cafe to have coffee. Nagkwentuhan sila saglit bago siya nagpaalam dito. Naglakad-lakad muna siya at umupo muna siya sa isang bench sa park na malapit sa isang kilalang Chinese seafood restaurant. Walang masyadong tao doon. Gusto muna niya mapag-isa at makapag-relax kahit papano. Kasalukuyan niyang tinatanay ang fountain sa gitna ng parke nang madako ang mata niya sa taong bumaba sa 2 sasakyan. Pamilyar sa kanya ang sasakyan na yun. Magkasama sina Cindy at Blake at 2 mag-couple na may edad na mukhang mag-asawa. Makikita sa mga bihis na mga ito na mayayaman talaga. Tanaw na niya na parang modelong lumabas si Cindy ng sasakyan at inalalayan ito ni Blake. Masayang nag-uusap ang mga ito at nakasakay ito sa sasakyan ni Blake. Parang kinurot ang dibdib niya sa nakita. Kaya pala hindi siya nito tinatawagan pa. Dahil mukhang nagkabalikan na ulit ang mga ito. Marahil yun ang kasagutan sa mga katanungan niya simula nang umalis ito. Hindi niya namalayan ang luhang humahagos sa kanyang mga mata. Hinayaan niyang dumalo yun at pinangako niyang iyon ang huling iyak niya. Naging punong abala siya sa unang 2 linggo sa tinayong party need supply sa bayan. Kinailangan niyang kausapin ng mga suppliers to make sure na meron silang sapat na supply ng store nila para sa grand opening nito sa susunod na Sabado. Halos lahat ng mga party teams sa birthday, christening, wedding, at different parties meron silang stocks. Nag-offer din sila ng mga services para mag-ayos ng mga party, lalo na sa mga children's party. Kinuha niya nagbabantay ng store ang kapatid niya pag wala itong pasok, at ang nakababatang kapatid ng ina na dating balloon decorator sa mga party.
Inimbitahan niya ang mga malalapit na mga kaibigan at kamag-anak sa grand opening. Malaki at maganda ang pwesto na nakuha niya sa bayan. Papaulda rin niya ito at pagyayamanin. Napaka-excited niya sa Sabado para sa grand opening nito. Nai-ready na niya ang lahat kaya nakapag-relax siya ng linggong yon. Nagising si Kiara sa tunog ng kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at hindi tiningnan kung sinong caller dahil antok na antok pa siya. Bigla siyang nahimasmasan nang marinig kung sino ang nasa kabilang linya. Biglang sumikdo ang tibok ng puso niya. Nang ibaba niya ang cellphone para siyang nanghina. Nasa labas daw ito ng bahay nila. Nawala tuloy ang antok niya. Gising pa ang ina kaya sinabi nito na nasa labas si Blake. Nang buksan niya ang mababang pinto na fence, ay nabigla siya na salubungin siya nito ng yakap at halik. "Can I come in? May pasulubong ako sa inyo," anito sa kanya. She's still quiet dahil wala naman siyang karapatang magtampo dito. "Iho, napadalaw ka," anang nanay niya. "Nambis ko na po kasi si Kiara," anito sa ina. Medyo napangiwi siya sa sinabi nito. She needs to talk to him dahil ayaw niyang umasa ang ina sa mga sinasabi nito. "Anak, bakit hindi mo asikasuhin ang nobyo mo?" anito sa kanya. "Nakapaghapunan ka na ba, iho?" "Opo, dinaan ko lang po rito yung mga pasalubong ninyo." Naupo na lang siya sa may sala malapit dito. Maikling salamat lang ang sagot niya dito. "Maraming salamat, iho. Maiwan ko muna kayong dalawa at na makapag-usap kayo." Pag-alis ng nanay niya, she feels uncomfortable sa presensya nito. "Pasensya na at ngayon lang kita napuntahan at hindi kita natawagan man lang," anito sa kanya. "Wala kang kailangang ipagpaumanhin sa akin dahil I'm just your escort," aniya dito. "Besides, I'm not expecting a call." Mahinahong sabi niya dito. "Don't say that, Ara. You're not an escort to me. You should feel and know that," anito sa kanya. Ibang sinasabi nito sa narinig niyang sinabi nito sa tito nito. "I really regret not reaching out to you dahil sa trabaho at sa kung ano-ano pa. Mahirap ipaliwanag, pero sa Sabado, mai-confirm ko sa iyo. Kailangan ko ng paliwanag sa lahat sa halip na pag-isipan nito." Nagpaalam ito sa kanya na makikita sa mukha nito ang lungkot na hindi niya alam kung bakit.